Minsan ba nakikurious kayo kung ano ang mga proseso na nakapaloob sa paggawa ng mga desisyon sa inyong bayan, bansa o kahit na lang sa paaralan? Diyan papasok ang politics and governance. These words may sound big and complicated, pero sa totoo lang, madali lang naman intindihin ang mga konsepto na ito. Akala lang natin kapag sinabing politics, ang mga inihalal na public officials lang ang involved dito. No. Tandaan, politics exists everywhere. Sa school, sa bahay, kahit sa social media. Ito ay makikita natin ginagawa sa palibot natin all the time. Hindi lang tayo aware na politics yon. Pero ano nga ba in simple explanation ang politics? Yan ang pag-usapan natin sa video na to. Naranasan ba ninyo na lunch break ninyo sa school at nag-iisip kayong magbabarkada kung saan kayo kakain? Malamang may kaklase ka nagsabi na, doon na lang sa may bubuyog. O baka may nagsuggest na, doon sa may clown. At syempre, may magsasabi niyan, takot sa commitment, kahit saan lang. Siguradong magkakaroon ng diskusyon yan kung kaninong suggestion ang dapat sundin. Marahil dahil gusto ito ng nakararami o baka dahil gusto ito ng inyong leader. Pwede rin na magkasundo na lang kayong magkanya-kanya na lang. And that's politics. Sabi nga ng American political scientist na si Harold Laswell, politics is simply the process of making decisions about who gets what, when, and how. And that is what people have been doing kahit noon pang panahon ng ancient civilizations. Sa katunayan, ang salitang politics ay nagmula sa Greek word na polis, which means city-states. Ang bawat city noong mga panahon na yon ay maituturing na independent state, meaning may kanya-kanya silang mga set of rules and rulers. Ang isa sa mga pinakakilalang city-states noong panahon ay ang Athens, na nagdevelop ng isang sistemang tinatawag na democracy o demokrasya sa Filipino. Sa isang pamahalaang demokrasya, ang isang free Athenian man ay maaaring makilahok sa mga desisyong may kaugnayan sa pagpapatakbo ng polis. Maaari silang bumoto at magbigay ng opinyon tungkol sa mga batas na binabalangkas at iba pang mga usaping panlipunan. So I hope klaro po ang ating lesson for today. Tatalakayin pa namin ang susunod na mga lessons sa Philippine Politics and Governance. Kaya kung gusto ninyong makapanood ng sinimplihang pagtalakay, mag-subscribe na. Hope to see you sa next video. Bye!